Sir Ronald, makakatulog ka ba kung nakatingin si Sarah sa'yo ng buong gabi nakaganyan? Parang nightmare no? Parang nightmare. Si yung kanyang chief of staff kasi, hindi lang niya BFF, BCF niya yun eh. Ano yung BCF? Ano Very yung close BCF? friend. Oh, Okay. alam mo Sir Ronald, puti wala tayo sa TV ngayon. Very close pala. Ano ba naman masama sa very close friend? Very close. No? So okay lang Buti overnight, kumbaga, kung ganun. Oh. Pero political kasi yan eh, Big R. Political yan eh, calculated yan eh. Nilagay nila yung house sa dami if you do, dami if you don't situation. Di ba? Dahil yung house, hindi naman sila pwedeng kalad ka rin doon. Hindi naman sila pwedeng i-eject. Vice President yun eh. Di ba? Pinoprovoke nila eh. At the same time, pag pinabayaan nila nandun for the next 2 days, talo yung house. Ibig sabihin, wala pala silang magawa. No? Pahiring sila ng pahiring. Tapos eto, hindi wala silang magawa. So, kanyan eh, medyo calculated. No? Nilalagay ni Sarah yung house, especially yung leadership ng house, In a bind. sa isang kanto na dami if you do, dami if you don't, no? Kaya yun yung kanyan. Parang hinahamon niya. O ano magagawa nyo? Tapos yung ikalawa, yung mensahe na poprotektahan ko ang aking mga tao. No? I will never abandon them, yung mga tao ko. At the same time, Except there's sa subliminal message na Except sa hearing, no? huwag kayong bumaliktad, di ko kayo iiwanan. Oo. Teka lang, so as of this moment, nandun pa rin siya kay Pulong. Hindi siya umaalis. Yes. Yes. So Kahit walang kalad-kalin alisan daw doon. siya. Nag-press con siya, Mark eh. Nag-press con siya. No, medyo mahaba. Pinapakinggan ko nga kanina. Ayun, Oo. sabi niya, kahit kalad ka rin ako. No? Ang may threat lang naman sa akin, si Speaker Martin Romualdez. Yun. Sir Ronald, parang yung press con niya kanina, para siyata kayo ng internet eh. Parang ano eh, yung Starlink na walang link, yung Star lang. Parang Oo nga. Meron din nag-comment Dapat- kanina, Richard. Meron din nag-suggest. Bakit daw yung susunod na Quadcom, doon na lang gawin sa detention facility? Kasi nandun na si Sara. Diba? Nandun si Sara, nandun si Liga. Biglang dumating yung mga congressman, doon na sila mag-Quadcom. Oo, pwede. O, di wala na kawala. Pwede. Mark, may isang Pwede, diba? suggestion Doon na sila din. mag-hearing sa facility. May isang O, para suggestion nandun na din, si Sara. Mark, na yung kanyang chief of staff, dali na lang sa Muntinlupa para titignan nila kung pupunta rin doon si Sara. Oo nga. Kung sasamahan din, no? Ay, pwede Lalo si nga, no? Mark, Kasi kung pwede ka magmamatigas, sumama, no? di ba? Mark, yung O kaya damit, sa Pasay City Jail, dalhin sa Pasay Mark, City Pasay City Jail. Jail, Mark, no? yung suot mo pwede sa diretso sa Muntinlupa, di ba ganun yung Orange lang. Yellow to eh. Di ba to orange? alam ko, Gold, orange gold, lahat, gold, pero gold. may yellow din sa Manila or Muntinlupa. Alam ko may yellow. Yung parang mga tanot sa loob, sila yung naka-yellow. Sir, akala ko ito yung last night. Ito daw si Sarah, yun daw ginagawa last night. Hindi pala. Hindi kagabi yan. Akala ko last night. Last night. So obviously, Sir Ronald, as you correctly said, talaga nag-flex ng muscle si Sarah ngayon. And as we speak, nag-flex din yung mga allies niya. So, 5 senador sa pagkaalam natin at isa yata dyan, yung isa sa mga top donors sa kanya nung last elections, ay nagpo-push for expanded budget for her. Just as we try to track down kung sino si Mary Grace Piatos, kanina na-analyze po yung family roots, yung ancestral roots, kung may Piatos sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Magellan pa lang wala daw silang mahanap na Piatos. So, baka daw sa Colombia, sa Valencia. Oh. Talaga wala daw. Si Mighty Magulang talaga tinignan daw niya buong data system niya. Wala talagang Piatos. Yung ano yata eh, magulang niya si Jack tsaka si Jill. Jack and Jill. Nagpapatawa si Mark, Richard. Hindi. Nag-iisip nga ako ng Jack and ibang Jill ano. Piatos, di ba? Tapos Sa magulang minsan nila niya, si ni Mary Grace. Tortillas. Yun. Nickname nila Chippy Tortillas. ako eh. Chippy ako, Oo. sorry ah.
Chippy ang paborito ko eh. Oo. Saka si Basta ano. ako yung ano. Ano? Yung kilala mo yung mister niya. Kilala mo yung mister ni Mary Grace. Ano? Si Mr. Chips. Kainis. Kainis. Alam mo, pero Sir Mark, medyo pang radio AM ka na yata, hindi ka na pang podcast. Alam mo yung mga... Pangwan. Ganyan ang kwan. Ganyan, Richard, ang kampanya ni Senator Mark. Oo, kailangan nagpapatawa ka ng Dapat konti. nagpapatawa, di ba? 6 AM pa lang. Sobrang corny yung mga jokes. Nagigising ka sa inis. Ano tawag? Yung mga nasa radyo, di ba? 6 AM. Napakawalang kwenta yung mga sinisa. Tuloy nagigising ka, di ba? Sa inis mo. So, thank you, Sir Mark Gamboa. Talaga may future ka talaga. Tagalog ba or English? Pwede ka na gumawa ng BTAG Media Foundation. Sir Ron, anong basa mo doon sa Senate? Yung flex-flex nila dyan? Yung mga 5 piatos. Ay, sorry, 5 senador na support nila. Well, alam mo naman ang mga senador, no? Re-electionist man o hindi, ang kanilang constituency kasi is nationwide. Ibig sabihin, kasama sa kanilang constituency Ang Mindanao. yung mga DDS, no? Kahit lumiliit na yung DDS, significant pa rin 'yon for them, no? Kaya yun naman ang ginagamit actively ng mga DDS. Halimbawa, alam ni Mark yan, sa social media nag-scale up sila. Hindi lang sa TikTok. Hindi lang sa TikTok. Ibig sabihin, merong nabuksan na yung gripo. Ibig sabihin yung gripo, merong lumalabas na grasya. Di ba? Di ba, Mark? Dami. Minomonitor ko eh. No? Hindi lang grasya eh. AI generated. Puro mga Martin Romualdez yung Kaya pang-pressure nila yan sa mga national at saka local politicians. Ingat kayo. In an election year, ay pwede kayong tamaan ng aming base. No? Ganun yung kanyang at ina-exaggerate nila yan through social media. Dahil sa surveys kasi bumababa sila dramatically. So kailangan nilang ma-preempt yun para hindi maging free fall. Dahil kung 2 survey pa, bumababa pa rin sila, ay magiging free fall yan. No? Kaya kinakabahan sila. Kaya si Abante ay umatras na. Oo. Atras, Abante. Si Abante Atras, Abante. No? umatras. Dahil sa Manila kasi, may significant number pa rin ng mga DDS. No? It may not be in the majority, but it's a significant block. No? Ito, Sir Ronaldo, meron yung isang site, AMP ang pangalan. Purong ginagawa nila mga AI generated ni Martin Romualdez. Yes. Sobrang mean. Ang sama nila talaga. Mark! Mapayag ganun yung minamahal natin na speaker. Nako. Grabe yung mga... pero kung naman, wala silang AKAP tsaka AX, bahala sila. No. Wala silang Kaya ayuda. si Abante umatras na, kaya alam natin. Kaya nga hinarang ni Amy yung AKAP sa budget hearing sa Senate. Hinarang ni Amy with the support ng mga DDS na 3 ron. No? 40 billion yon. Ang sabi ni Speaker, ipaglalaban daw niya yon. No? Klase. Now, kaya medyo konektado rin yan sa usapin ng impeachment. They have to finish the budget. Lalo na yung mga away. Dahil they cannot have a reenacted budget in an election year. So they have to finish it this December. Kaya ayaw nilang isabay yung impeachment. Dahil kung isasabay nila, baka hindi matapos yung budget. Baka excuse lang nila yun, Sir Ronald, to say na ma-overload sila, agenda overload. Well, kung hindi election year, pwede mong sabihin na excuse. Pero election year Ibig sabihin, maraming mga congressmen at saka senator nag-insert sa budget na yan na magagamit nila for the campaign. No? Kaya kung reenacted... Ay, wala kaming sinasabi, Sir Ronald. You speak strictly for yourself. Yeah. Ganun naman talaga. No? Ganun naman talaga. Nainis na sila. Kapag ka pa nainis sa akin. Ang tawag sila, makinarye. Ganun naman talaga. Yan ang makinarya ng kasi, Mark, 5 kaming lalaki, pinagsama-sama doon sa sausage party show na safe house. Na hindi ganun ka-safe. Yung 4 doon sa 5, puro mga alpha male. Ako lang ang delta male.
No, kaya sila ng salita. Walang tumitigil, walang umaatras. Ako lang yung tahimik. Ako lang yung subdued. Kasi ikaw yung Elon Musk of the left. Sabi ko. No? Puro sila kuwan doon, alpha males, no? Ako, umiinom lang ako ng apple juice, no? Drinking my apple juice, no? Now, pag-usapan naman natin, pabalik naman natin yung issue ng impeachment. So, Sir Ronald, so you're saying na medyo malabo na yung impeachment na yan. Mukhang hindi naman. Ang balak nila kasi, pagkatapos ng budget in a week's time, ay simulan na yung impeachment. Dahil yung impeachment naman sa kay Corona halimbawa, nangyari yun December 12. 12. So ibig sabihin hindi naman siya ubos na sa oras, no? Medyo lumiliit yung window pero may possibility pa. Tapos next January, dun isasalang yung sa Senate, no? Dun sasalang. Siguro mga hanggang middle of February until magsimula yung official campaign. So, actually, theoretically, kahit magsimula yung official campaign, pwede naman magtuloy yung impeachment, no? Dahil yung campaign naman ngayon, hindi na yung katulad dati na pumupunta ka physically sa mga sorties, eh. 'Di ba? Pwede na ngayon very dominant na yung social media ngayon, eh. right. Kaya hindi na ito yung lumang campaign sorties, no? Si Mark ang maglulumang campaign sorties. Oo. Talagang bawat barangay ikutan ko. Oo. Tapos gawa mo ng vlogs, no? Kalye survey across the Oo, country. oo. Kuya ka siya. Now, Sir Ronald, of course, finally itong ICC, despite very similar sa Philippines, no? Yung Israeli government tried to question yung jurisdiction ng ICC, that was struck down. And within hours, it became clear na tuloy na yung warrants of arrest sa top leaders of Israel and kung sino pang buhay dyan sa Hamas kasi pinatay na yung iba, eh. So in light of that, nakita natin na talagang divided ang West, 'di ba? Italy, a number of EU countries said wala tayong magagawa. We are a member of ICC, we have to comply. Canada the same. Pero ang US, Republicans, my goodness, attack right and left sa ICC. Just as they were supporting ICC when it went against Putin. But it is what it is. But Sir Ronald, anong basa mo? Do you think this means if ICC is willing to go against such powerful leaders and at the same time sobrang malabo na ma-arrest niya yung mga ganitong leaders, do you think that means good for Duterte or that means actually bad for Duterte? Na itong ICC na to ay it keeps on grinding on and it will go after people like Duterte who is much a low-hanging fruit, much more of a low-hanging fruit compared to Netanyahu or Putin. It has nothing to do with the Duterte. baka hindi na factor in yun, hindi sila na pag-usapan, eh. Parang separate ko yun. Separate issue. At ito kasi mas mas global politics ito, eh. Dahil ang daming namamatay na United Nations staffers dito sa Gaza, no? And even in Lebanon. Huwag niyo kalimutan, the ICC was a creation of the United Nations, no? Ikalawa, every day napapanood mo yung mga casualties, eh, na 70% are children, elderly. Yan yung directly na namatay sa gera, about 50,000. Yung indirectly is 3 times that. Yung starvation, yung sakit, karamdaman, yung mga hindi pa mahanap sa rubble, no? So it's much higher than the 50,000 na directly killed by the missiles, by the bullets, etc. At ito, nakikita mo every day, 24/7. So, ibig sabihin, yung collective consciousness, yung moral compass ng mundo, apektado dito. At in a way, kahit in a small way, naka-apekto ito sa election sa US, no? Dahil yung incumbent medyo tinamaan dito sa mga swing states like Michigan, no, na merong significant Arab community, no. So ganyan talaga yung makikita nating division mismo sa iba't ibang mga bansa, no, even in Europe. Pero tignan mo, Italy, a conservative populist government, have to admit na they have to abide by their commitment to the ICC. No? Yan na yung pinaka-conservative. And there was a court ruling also in Italy that said they will not recognize Jerusalem as the capital. Tel Aviv pa rin. Kasi
Jerusalem dapat ano yan, up to negotiation, East Jerusalem for Palestinians, West Jerusalem for a Jewish state, etc. So Germany ay medyo ipit kasi 'di ba they have a special responsibility because andun nangyaring horrors of Holocaust among other things, or at least yung Nazi government na yan. But this is weird because 6 months ago, Scholz, right, together with Marcos, President Marcos, he was calling on President Marcos to respect the ICC. If ever ICC pushes forward. So now, if they suddenly say, "Oh, we don't want ICC when it doesn't rule in the direction we want," medyo ibang usapan na yan, di ba? So, medyo iba. But the Hungarian Prime Minister, Viktor Orban, is the only European leader I know who openly even welcomed Netanyahu to visit Hungary in clear defiance of the rest of the European Union. Interesting to watch how things are going to develop on that. Si Orban naman, outlier yan sa EU eh. Di ba? Outlier talaga Medyo yan. paraya din siya eh. Oo, lagi siya kumukontra. Lalo na sa usapin ng gender rights, human rights, no, etc. So, it's not surprising. It's not surprising. Lalo na, in-elevate kasi ni Netanyahu sa anti-Semitism eh. Yung issue ng ICC. Di ba? Ganun ka-direct eh. This is an anti-Semitic decision of the ICC. No? Parang sabi ng ICC, what? So, kasama din yung kabilang kampo, etc. But ikaw, Mark, anong basa mo dyan? You think, again, none of us have direct privileged information. All we can confirm is there are back and forth communications between Philippine government and ICC. But sa tingin mo, saan papunta ito? Itong issue ng ICC. At least online, what do you see? Ano bang mga reaction ng tao? Or parang maging busy na tong ICC na to? Walang Matagal kasi parang nakalimutan na o parang maski ako nga ayoko na pinag-uusapan kasi pag pinag-uusapan sabi wala naman nung July pa yan, nung September pa yan, magde-December na. So sa social media more hintayin na lang natin pag dumating. Pag wala yung mga kaso na lang dito. Marami namang nangyayari, may impeachment naman, may mga kaso naman, may mga Quadcom naman. Pero yung ICC parang dahil hinintay buwan-buwan, walang dumating. Pero that's always pa rin. Kumbaga that's still lumabas na yung warrant na hinihintay. So maybe it could happen in the least. Kumbaga the moment we least expect it, doon biglang darating, doon biglang papasok yan tapos tatangayin na kaagad, papadala na kaagad sa Europe. So ganun ko na lang siya tinitignan. Pero yung Actually, kung anong buwan, hayaan, hintayin na lang natin. Actually, within the time frame pa rin tayo, yung 7 years. 7 years usually kasi yung mga kaso sa ICC from preliminary examination unless to trial. It's major war like Ukraine or Gaza. Yeah, maliban dito sa Gaza at saka sa Ukraine, no? Pero yung usual na kasuhan sa ICC, 7 years 'yan. No, 7 years 'yan, no? Ang tingin ko lang na delicate yung sinabi ni Secretary of Justice Remulla na iniimbestigahan nila yung violation sa international humanitarian law, which means crimes against humanity. Dahil kung yan ay ifo-formalize nila sa isang korte, yan yung gagamitin ng mga Duterte para sabihin na out na yung issue ng ICC. Dahil sa usapin ng complementarity, kung gumagana naman pala yung korte natin, kung may isasampang kaso, wag nang ituloy yung international warrant na yan na papasok na sa Pilipinas. Pwedeng gamitin ng mga Duterte yon. Ngayon, hindi necessarily legally binding yon. Dahil sasabihin naman kasi ng ICC, teka, hindi naman ibig sabihin na nagsampa kayo ng kaso, gumagana ang inyong korte. Dahil for 7 years, hindi naman gumana. Binigyan nga namin kayo ng 1 year na palugit noong 2021 to 2022, pero wala na yung nangyari. So pwedeng sabihin ng ICC, hindi, tuloy pa rin kami. Kahit sasampahan nyo ng kaso ang mga Duterte dito sa korte sa Pilipinas, na ang kaso ay crimes against humanity. Pero ang sinasabi ko lang, as a propaganda tool, magagamit yan ng mga Duterte. Kaya dapat maging more circumspect yung Secretary of Justice at saka yung Marcos government kung paano nila gagamitin yan. No? Dahil sabi naman ni bago na yung if Interpol comes with warrants of arrest, they have to comply. That's it. Yes. So, Pero babalik na gagamitin naman kasi nila yan.
kung magsasampa ng kaso ang DOJ ng crimes against humanity kay Digong, di sasabihin nila Digong, dito na lang. Di ba sabi nga niya dun sa Quadcom hearing, I would rather be arrested here, tried here, than in any court by foreigners, mga puti. Di ba? Ginanon niya. Kaya ingat sila Secretary Hindi naman Remulla. puti si Karen Chan. Baka mag-fall sila sa trap ng mga Duterte. Now, kamusta si Digong, Mark? May balita ka ba kay Digong? Magpakita ba siya? Kanina may, di ba si Panelo, kanina may nakita ko may TikTok siya kanina about the next Quadcom. Si Panelo is very active sa TikTok. Oo. Kumbaga, Kasi parang tatay sinabi mo, ni Sir Ronald na missing yung... social media na full blast sila. At hindi lang si Panelo, lahat ng kanilang senatorial. 'Di ba? Si Jimmy Bondoc, umihirit na sa Quadcom. So yung kanilang senatorial, yung mga talking heads nila, coming out again, full force.